ating balikan muli. Bakit ba noong 17th Congress daw nagpasa si Senador, noon Congressman Rodante Marcoleta ng House Bill 46, gusto niyang ipasa, no? House Bill 4633, yung nag-viral na tinatawag na anti-crucifix. House Bill 4633, ating tatalakayin at sasagutin. Bakit ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo? Bakit noong Congressman pa si Senador Rodante Marcoleta, ang cross ang kaniyang target? Ang cross ang kaniyang pinagtitripan. Ating tatalakayin ito. Samahan ninyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito at inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan na pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Optional, di daw umano nabanggit diyan sa House Bill 4633 na ipatanggal, kundi optional. Magbigay ng isang ROM na walang nakalagay na cross para sa mga anti-Catholic, anti-cross. Optional. Sige, tatalakayin natin yan. Balikan muna natin itong tinig ng karunungan. Ito. Merong mga opisyal ng simbahang Katolika dito mismo sa Pilipinas na sila pa ang pangunahing nangunguna sa pagbaluktot, pagbibigay ng malisyosong konteksto doon sa House Bill na naisan ng ipasa ni Caro Dante. So malisyosong konteksto daw. Mga lideres ng simbahang Katoliko ang nagbigay. Dahil nakalagay daw umano sa naturang House Bill 4633 ni ngayon senador na. Noon kongresista si Congressman Rodante Marcoleta na ngayon senador na optional ang paglagay ng cross sa isang ROM. Na nauna nating tinatalakay ito, mga kapatid. Pero alam nyo kung bakit ganon? Isa yung political tactics din. Dahil sa 17th Congress, si Marcoleta ay bago pa lamang sa larangan sa politika. At sa aking opinion, kailangan gawa siya ng panukala na magiging mag-viral. Dahil siguradong mag-react ang mga Katoliko at kung gayon, mas lalong makilala pa si Congressman Rodante Marcoleta noon na ngayon senador na. Kaya inatras niya yon nang nagiging viral na. So, isang political tactic din yon. Okay, tuloy natin. Marcoleta, bakit po nais ni Caro Dante Marcoleta na gawing optional ang pagsabit ng mga krus sa mga ospital? Yan. Yun naman ang kanilang argumento. O di ba? Optional lang man ang panukalang batas. Hindi ang buong ospital tanggalin yung cross, kundi option para sa isang anti-Catholic o kahit sinong tao na takot o galit sa cross ng ating Panginoon Jesucristo. At hindi naman umano sinabing ipatanggal ang cross. Maglagay lang ng espasyo na may option na walang cross. How about ang simbahang Katoliko? Lalo na ang ospital ng Katoliko, bawat room may cross. Kung papasa ito noon, mga kapatid, kung papasa ito at magiging batas, hindi
dahil maipasa na kailangang may opsyon na room sa ospital, lalo na sa Katoliko, kailangang tanggalin, may tatanggalin talagang cross. Di po ba? Anong mangyari kung di yan tatanggalin? Oh, yan. Ituloy muna natin. Dahil dito, parang ang mga paring Katoliko pa ang sinisisi sa panukalang batas. Ospital. Sapagkat mga kababayan, hindi lahat naman ng pumapasok sa ospital, hindi lahat ng ikino-confine sa ospital ay mga Katoliko. Ang nais lang po ni Caro Dante Marcoleta ay magkaroon po ng pantay-pantay na pagkakilala sa relihiyon. O di ba? Kahit ang New Era Hospital may simbolo kayo sa palatandaan sa pagiging Iglesia ni Cristo, yung logo nakalagay kahit sa mga doctors. Oh. Pwede po ba din sabihin magiging optional sa mga pasyente na hindi kaanib sa Iglesia ni Manalo at yung doktor dapat papasok na walang palatandaan sa pagiging Iglesia ni Cristo, yung logong nakalagay. Dahil yung mga workers, pati doctors sa New Era, tingnan nyo yung video, di ba? May nakalagay na pin at palatandaan sa pagiging Iglesia ni Cristo, tatag ni Felix Manalo. So, yon, optional lang umano. Pero, alam niyo mga kapatid, isang taktika talaga yan ni Marcoleta para mas lalong makilala siya sa larangan ng politika. Ito ang pahayag ni Marcoleta noon sa interview. Ito ho ba yung panukalang batas na di umano, ay pinatatanggal nyo raw po yung mga krus sa mga ospital sapagkat ayaw nyo raw po ito, Kong. Una po siguro, balikan natin. Ano ho ba ang pinagmulan ng panukalang ito, Kong? Alam mo, ang pinagmulan yan, 17 Congress pa yan. Opo. 17 Congress daw, pero kung tingnan natin sa sisilipin natin, ang nakasulat dito ay House Bill 4633, 18th Congress of the Republic. 18th Congress ito Okay, tuloy natin. Meron tayo mga kaibigan, mga kababayan, mga leader sa Mindanao na nagpanukala kung po pwedeng maghain lang tayo ng ganong isang neutral na akdang batas. So di niya pinangalanan pero malaking posibilidad na ang tinutukoy dito ni Marcoleta ay mga Muslim, mga leader daw umano sa Mindanao, no? Hello kay RR diyan sa Coronadal City, South Cotabato. Meron kaming nakatakdang seminar diyan sa kay Father Ray Balungket ngayong buwan na ito, mga kapatid, no? Kita-kita tayo diyan sa parokya ni Father Ray Balungket. Kasama ko si Brad Tata Rosal, diocesan yan, na sa Libak, Sultan Kudarat. Kita-kita tayo dyan, mga kapatid. Sige. Okay. Now, tuloy tayo mga kapatid. Balikan natin. May lumapit sa kanya, bakit nabuo yung House Bill na yan, panukala. No? Bakit nabuo? Dahil may lumapit sa kanya na taga Mindanao at nakiusap na Na kung saan, kunyari, may sakit ang isang tao, pagkaroon ng isang lugar sa isang pagamutan na neutral yung espasyo. No, neutral yung espasyo. Ang tanong dito, kung totoo na may lumapit kay Marcoleta noon para magbuo nitong panukala, House Bill 4633,
ni Marcoleta na may option na room sa ospital. Option na room sa ospital. Para walang cross. Sino daw ang lumapit? Taga Mindanao. Ba't kailangan doon kay Marcoleta lalapit? Di po ba sa ibang bahagi ng Mindanao, ang daming mga congressmen, congresswoman na mga Muslim. Ba't di lumapit doon sa mga Muslim para sila mismo ang manguna sa gusto nilang iparating? Ba't doon talaga kay Marcoleta? At bakit kailangan pang gawin ang batas, mga kapatid, kaugnay sa optional na room sa ospital na walang nakasabit na cross o mga santos? Bakit? Di po ba wala namang batas sa buong Pilipinas na required ang lahat ng mga hospital na dapat magkakaroon ng crucifix o mga religious sacramentals, di ba? So, sadyang nais lang gawin ni Congressman Marcoleta na cross talaga ang pinagtripan. Dahil sa aking opinion, talagang nag-viral ito, mas lalong nakilala si Marcoleta. At kung mapansin ninyo, yung tinig ng karunungan, mga paring Katoliko at leader pa ng simbahang Katoliko ang kaniyang sinisisi na pinipilipit daw. Pinipilipit daw. Bakit tayo mga Katoliko tutol sa naturang panukalang batas? Dahil simple lang ang sagot. Yeah? Una, matalino talaga si Marcoleta. Bakit? Dahil noong 17 Congress, 18 Congress, hindi pa lubos siya nakilala. Sa pamamagitan nitong panukalang batas, mas lalong nakilala si Marcoleta at ngayon naging senador siya. At ginamit niya ang generic term na hospital, hindi specific. Hindi binanggit na ang tinutukoy sa panukalang batas yung government-owned hospital. Ibig sabihin, hospital, di ibig sabihin, sakop nito, general term talaga, kahit Katolikong ospital sa buong Pilipinas. Yeah? So anong ibig sabihin? Kung magiging batas ang naturang panukalang batas, hindi ibig sabihin maaari ng kasuhan yung nagpalakad sa isang Katolikong hospital kung hindi sundin na bigyang opsyon ang isang anti-Katoliko na tanggalin ang cross sa kanyang kwarto. Di ba? Pero, bakit ganon? Dahil alam nyo na ang INC, grabe talaga ang kanilang atake sa cross ng ating Panginoon Jesucristo. Ang cross na palatandaan nating mga Katoliko. Kaya nga, ito ang ipinagdiwang natin. Ito ang ginagamit ng mga ministro na aklat. Pansinin ninyo paano nila ginagamit. Ang dala naming aklat ay aklat Katoliko. Ito po ay... Sandali muna. Ito Sandali po muna. ba yung panukalang batas na di Kung po itong Aklat Katoliko, siyang inyong pakinggan, Aral Katoliko, sa pahina 11, ito po sabi niya, ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, mag-antanda at ang mag-krus. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng 3 krus ng hinlalaki ng kanang kamay ang unay sa noo. Sabi po nila, yung sign of the cross o pagkukrus, talagang tanda daw yan ng taong Katoliko. Totoo naman po yan. Pagka nakita nyo, pagtapat ng simbahan, alam mo na, anong relihiyon nun?
Yan. Gamit ang mga aklat Katoliko, isa na ito, pinagtagpi-tagpi nila mga kapatid, at ginagamit nila ang Apokalipsis Kapitulo 14. Ang 11. At ang ibang anghel, ang pangatlo'y sumunod sa kanila, nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero, at ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Hindi po maliligtas ayon sa Biblia yung may tanda sa noo at kanang kamay. May nagsasabi din na may magtatanong, Iyan, mga kapatid, di ba? Di na tayo magtaka kung bakit ganon talaga ang INC. Ginamit nila ang Apokalipsis Kapitulo 14, Apokalipsis Kapitulo 13, at ito ang kanilang tulig sa mga kapatid na malinaw na kayong mga Katoliko, ang katuparan nito na ang cross ay tanda ng halimaw na ilagay sa noo at kanang kamay. Ito ang ginagamit nila na mga atake sa nating mga Katoliko. No? Kaya kailangan alam din ninyo ito, paano natin sasagutin itong mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. No? Ginagamit nila ang Apokalipsis Kapitulo 13, ipagtagpi-tagpi nila sa aklat Katoliko, mga kapatid. No? At matagal na ito na paraan ng INC. Ito mabasa kasi. No? Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 15 hanggang 16 hanggang 18. At ang lahat maliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at mga laya at ang mga alipin ay pinabibigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at ng huwag makabili o makapagbili ang sino man, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan sa hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkakaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao, at ang kanyang bilang ay 666. Yun ang ginagamit ng mga ministro. At ipaparis nila, sino po ba ang may tanda sa kanang kamay at sa noo? Walang iba. Ito gagamitin nila. Ang dala naming aklat, Sandali. Etong siya ang inyong pakinggan. kung po itong aklat Katoliko, siyang inyong pakinggan, aral Katoliko, sa pahina 11, ito po sabi niya, ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, mag-antanda at ang mag-krus. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng 3 krus ng hinlalaki ng kanang kamay, ang unay sa noo. Sabi po nila, yung sign of the cross o pagkukrus, talagang tanda daw yan ng... So, ang binasa diyan, sa kanang kamay o sa noo. Sa English, or. Pero, paano pinipilipit ng mga ministro ni Felix Manalo ang or, ginawa nilang at. Diya? Yun, pinipilipit talaga nila. Kaya nahuli natin dito si
galit na galit ang mga ngaral nila na si Cesar Sinita. Bakit? Galit na galit. O, ayan, pinakita niya ang o kasi diyan, kanang kamay o sa noo. Tingnan niyo ang Bible na ginamit ni Cesar Sinita. Yung kanang kamay o sa noo, yeah? May tinakpan niya ng at. O klarong-klaro mga kapatid, napansin nyo ba? Palaki natin. O. Tinapalan niya ng at. O iyon ang ginawa. Walang takot talaga itong iglesia ni Manalong Kaanib. O. Iyon. Kaya galit na galit siya na nahuli sa ganyan na pandaraya. Oh. Una, ginamit nila ito, pahina 11, siya ang inyong pakinggan ang aral katoliko, at sasabihin niya, di ba malinaw na nakasulat sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16-18, na sa kanang kamay. Paano sinabi ng ministro? At sa noo. Pero ang binasa, sa kanang kamay o sa noo. So, mapansin nyo ba paano pinipilipit ng mga ngaral sa Iglesia ni Manalo ang Biblia at ang referensya na pinagtagpi-tagpi nila para ipalitaw na ang cross daw umano, ang katuparan sa Pahayag Kapitulo 13, 16, 18. Balikan muna natin. Tingnan natin. Kung ang cross ang katuparan dito, mga kapatid, wala naman silang common sense. Bakit? Malinaw ang nakasulat. Ang lahat maliit at malaki, at mayaman at mga dukha, at mga laya, at mga alipin, ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sino man kundi siyang mayroong tanda. Dito muna. Kung ang cross ang katuparan diyan, kailan ba nangyari na hindi ka pwedeng makapagbili o magtinda kung hindi ka marunong mag-antanda ng cross? At binanggit diyan, ano ang tanda na hindi ka makabili at hindi ka makapagtinda kung wala kang tanda ng halimaw? Malinaw, bilang ng isang tao at ang bilang ay 666. Samantalang, ang binanggit diyan, kanang kamay o sa noo. Ibig sabihin, or sa English, alin. Kaya, nakita ninyo, paano pinipilipit yung talata sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16, tinapalan. Ang o, gamit yung gunting. Eto, nahuli sa kanyang programa ito. Nahuli, tinapalan ng at ang o, pinalitan. Malinaw. Pagkatapos, anong palusot dito ni Cesar Sineta? Kung may tapal man umano yan, hindi siya ang gumawa. Siguro, Defensor Katoliko. O kaya'y si Monsignor Abriol. Yun pa. Palagi silang nagsabi, tampered, pero sila ang nanampered. Tampered pa na sikta. Tingnan niyo. Ang o pinalitan ng at. So, yon mga kapatid. At pinagdugtong-dugtong nila ang nakasulat sa siya ang inyong pakinggan ang aral katoliko. Pagkatapos, ginagamit pa nila ang isa pang aklat katoliko. Eto, Pasyon Candaba.
Pasyon Candaba, palaging ginagamit na ito ng mga ministro ni Felix Manalo. Bakit? Ano bang nakasulat dito sa Pasyon Candaba? Eto. Tawag nilang mahal na araw, kinakanta. Ano po? Pasyon. Pasyon. Oh. Ipakakanta po natin kay kapatid na Joel. Musay kumanta si Ka Joel. Kaya lang, wag na po. Baka mag-uwian kayo kaagad. Babasahin ko po sa pahina 207 itong pasyon na ang may akda po nito ay ang paring si Aniceto de la Merced, El Libro de la Vida Historia Sagrada con Santas Reflexiones, Doctrinas Morales para la Vida Cristiana. Ang sarap pakinggan, ano? Ano ibig sabihin kaya nun? Babasahin ko na po. Ipag-uutos magkintal, magantanda, sa noo o kanang kamay, sukat pagkakilalanan na sila nga kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Hindi po kami may sabi. Basahin po niyo yung pasyon ninyo sa bahay. Pahina 207 po. Yung may tanda daw o nagkikintal sa noo at kanang kamay, sukat pagkakilalanan, sila anya'y kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Sa noo. Pagka-antikristo kalaban ng Sa noo at kanang kamay daw. Imagine, ganyan pinipilipit ng ministro ni Felix Manalo. Ito ang nakasulat, mga kapatid, sa noo at kanang kamay. Imagine, walang takot sila na pinipilipit talaga ang nakasulat. Balik na natin, ha. Ipakita natin, ha, ang nakasulat. Ito po ang nakasulat. Ipinag-uutos magkintal sa noo o kanang kamay, sukat pagkilalanan. Sila nga kampong tunay nitong Antikristong hunghang. So napakalinaw sa English, or ang ginamit dito, or noo, forehead, or right hand. Noo o kanang kamay. Pero pagbasa sa ministro, balikan natin, Tawag nilang mahal na araw, kinakanta. Ano po? pasyon. Pasyon. Oh. Ipakakanta po natin kay kapatid na Joel. Musay kumanta si Ka Joel. Kaya lang, wag na po. so, pagbasa niya, o ang gamit. Pag-conclude niya, ginawa niyang at. At daming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na nabiktima sa ganitong modus nila. Ay, tuloy natin. Baka mag-uwian kayo kaagad. Babasahin ko po sa pahina 207 itong pasyon na ang may akda po nito ay ang paring si Aniceto de la Merced, El Libro de la Vida Historia Sagrada con Santas Reflexiones, Doctrinas Morales para la Vida Cristiana. Ang sarap pakinggan, ano? Ano ibig sabihin kaya nun? Jose, Babasahin ko na po. Ipag-uutos siya mismo na gumamit sa naturang aklat, di niya alam kung anong ibig sabihin. magkintal, magantanda, sa noo o kanang kamay, So nabasa talaga niya sa noo o sa kanang kamay. Pero pansinin ninyo ang kanyang konklusyon. Nawala ang o. Ginawa niyang at. sukat pagkakilalanan na sila nga kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Hindi po kami may sabi. Basahin po niyo yung pasyon ninyo sa bahay. Pahina 207 po. Yung may tanda daw o nagkikintal sa noo at kanang kamay. So sa noo at kanang kamay. Ang binasa niya sa noo o kanang kamay. Sa konklusyon niya,
Yung may tanda daw o nagkikintal sa noo at kanang kamay. Oh, so napansin nyo paano binago, minadject ng ministro ni Felix Manalo? Ang daming nabiktima sa ganitong kaya galit na galit sila pag na-expose ang kasinungalingan nila. Ha? Galit na galit sila. Oh. Ang ginawang at. Kaya di tayo magtaka na nahawa si Sinita sa kanyang program mismo. Imagine sa kanyang program na screenshot namin ito. Akala niya hindi halata. O, pansinin ninyo. Hindi halata na ang O tinapatan ng litrang at. Klarong-klaro, palakihin natin. Klarong-klaro. Palakihin natin. Ito. Oh. Klaro ba sa inyo na tinapalan ang letter O? Kanang kamay, ginawa niyang at sa noo. Ha? Yon. Napansin ninyo? Oh. Ngayon, sino ang tampered dito? Tampered pa na inaniban. Huwag kayong magalit. Atin lang sinagot itong matagal na nila na mga atake sa pananampalatayang Katoliko at pinagtagpi-tagpi nila dito. Matapos nila gamitin yung Pasyon Kandaba, mga kapatid, ang Apokalipsis Kapitulo 14. Bakit? Ano nakasulat yan? Ito. 11. At ang ibang anghel, ang pangatlo'y sumunod sa kanila, nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero, at ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Hindi po maliligtas ayon sa Biblia yung may tanda sa noo at kanang kamay. May nagsasabi din na may magtatanong, Yan, mga kapatid, no? At daming nadala nila sa ganitong ori na propaganda sa iglesia ni Manalo. Pinagdugtong-dugtong. Kaya sabi nila, kayo mga Katoliko ang katuparan sa mabasa sa Pahayag Kapitulo 14:11 na itatapon kayo ng Diyos. Pahirapan kayo sa apoy at asupre. Nakakatakot talaga. Kaya iwanan ninyo ang pagiging Katoliko ninyo. Yayakap na kayo sa iglesia ni Manalo. Yan. Pero mga kapatid, yung referensya na naging diferensya na ginagamit nila, siya ang inyong pakinggan ang aral Katoliko ni Father Enrique Dimon. At ipaparis nila sa Revelation chapter 13 verses 16 up to 18. Wala naman talaga yung koneksyon. Bakit walang koneksyon? Dahil walang binanggit na salitang cross sa Apokalipsis Kapitulo 13 versikulo 16-18. Kaya hindi pwedeng iugnay ang sign of the cross o pagtanda ng cross sa Apokalipsis Kapitulo 13 versikulo 16-17. Wala ding binanggit na salitang cross sa referensya na naging diferensya Pasyong Kandaba. Kaya, mag-ingat talaga sa ganyang ore ng propaganda, mga kapatid. At ang ikinukot nila mula sa Pasyon Kandaba, pahina 207, at siya ang inyong pakinggan ang aral Katoliko, pahina 11, ay walang kinalaman sa isa't isa, mga kapatid. Kaya, napakalinaw na isang uri ng pandaraya ang ginawa nila.
sa pamamagitan ng pagtagpi-tagpi sa mga referensya na diferensya ang resulta para lang mamaliin ang interpretasyon sa konteksto sa mga nakasulat sa Aklat Katoliko para lang mabaluktot nila ang tunay na pahayag sa nakasulat sa Aklat Katoliko na noon pa man ginamit na nila na propaganda. So, ano ang masasabi ninyo sa naturang propaganda nila? Ha? Kaya dami pa mga aklat, mga kapatid. Pero bakit tayong mga Katoliko napaka-importante natin ang cross? Sisilipin natin ang mabasa sa Unang Korinto, Kapitulo 1:18. Ito po ang ating mabasa, mga kapatid. Sapagkat ang mensahe ng cross ay kahangalan sa mga napapahamak. Ngunit para sa ating mga naliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Sino ang katuparan nito? Na para sa mga napapahamak, ang cross ay isang kahangalan. Ngunit sa ating mga naliligtas, ang cross ay kapangyarihan ng Diyos.